Third, periodical test mathematics. Direction. Encircle the letter of the correct answer. Number 1. What fractional part is shaded in the picture? So, ano daw yung answer dito? Okay? So, A, 1/2. Ano daw tawag sa ganito? Yung hinati siya sa ganyan. Okay? A, 1/2. B, 1/3. C, 1/4. Number 2. Which figure show 1/4 of a whole? Alin daw dito yung nagpapakita ng may 1/4 na hugis? Yung meron siyang 1/4. A, ito. B, ito. C, ito. Number 3. Which show 3 equal parts? Alin naman daw dito yung nagpapakita ng tatlong paghahati na pantay, equal. Hinati siya sa tatlo pero pantay yung mga laki niya. Okay, so A, ito. B, ito. C, ito. Number 4. Which object show 1/5? Alin naman daw dito yung nagpapakita ng limang hati? Okay, so A, ito. B, ito. C, ito. Okay, so what is 1/2 of 10? Ilan daw ang kalahati ng 10? A, 3. B, 4. C, 5. Number 6. What is 1/3 of 18? So, ano daw ang 1/3 ng 18? A, 4. B, 5. C, 6. Number 17. What is 1/4 of 20? Ilan daw yung 1/4 ng 20? Okay, so A, 10. B, 5. C, 4. Number 8. Number 8. Which is the biggest part? Alin daw dito yung pinakamalaking hati? Okay? Pinakamalaking parte pag naghati-hati. A, 1/2. B, 1/3. C, 1/4. Number 9. Carla picked 6 flowers in her garden. She placed 3 flowers in a vase. What part did she place in a vase? Si Carla daw ay meron 6 na flower. Okay? Yung 3 daw ay nilagay niya sa vase. What part did she place in the vase? Ano daw hati? Anong tawag ng pagkahati ni Carla? Kung yung 3 nilagay niya sa vase. A, 1/2. B, 1/3. C, 1/4. Number 10. Mothers bought 8 eggs. She cooked 1/2 of them. Okay, yung mami nagluto ng 8 egg. Niluto niya yung 1/2. Ilan daw yung 1/2 ng 8 egg? Okay? How many egg did she cook? A, 2. B, 3. C, 4. So, ilan daw ang kalahati ng 8? Okay? So, pili ng answer dito. Number 11. Father gave 1/3 of his 12 chicos to Ben. How many chicos did father give to Ben? Okay, yung daddy daw ay meron siyang 12 na chico. Okay? So, yung 1/3 daw is binigay kay Ben. So, ilan daw yung binigay ng daddy kay Ben? A, 2. B, 4. C, 6. Number 12. How many days are there in 2 weeks? Okay, so ilang days daw ang 2 weeks? Okay. Kung ang 1 week, meron siyang 7 days. So yung 2 weeks, ilang days ba siya? A, 7. B, 14. C, 21. Number 13. How many months are from June to December? A, 6. B, 7. C, 8. Number 14. What day is between the given days? What day is between the given days? Sunday, blank, Tuesday. Monday, Thursday, Friday. Pwede ka dyan. Number 15. The last school day is a week is blank. Monday, Friday, Saturday. Anong araw daw yung last? Kung ang pasok mo sa isang linggo is 5 days, Lunes hanggang Biyernes, anong araw daw yung last na pasok mo? A, Monday. B, Friday. C, Saturday.
Number 16, the 6 months of the year is blank. Ano daw yung pang-anim na month natin sa isang taon? Okay, A, May, B, June, C, July. Number 17, the minute hands of the clock is the blank. Alin daw yung symbol ng minute sa clock, yung mga kamay niya, yung mahaba ba or yung maliit? A, long hands, mahabang kamay ba? Yun ba yung sa minute niya? Number 2, yung short hands ba? Yung ano ba, yung kalahati ba? Ay, yung maliit ba? Yun ba yung sa minute? C, R hands. Number 18, what time is shown by this clock? O, anong oras na daw to? Ano daw yung pinapakita dito? A, 6:15, B, 3:30, C, 3 o'clock. Number 19, Dora wakes up at 5:15 in the morning. Which clock show the time? Alin daw ditong sa clock na to, sa mga clock na to, alin daw dito yung nagpapakita ng 5:15? Ito ba? Ito ba? Or ito? Okay? A, B, or C. Number 20. Roy start reviewing for at least 7:05. She spent 15 minutes in his review. What time did she finish? Okay, so kung si Roy daw nag-start ng 7:05 na sa pagre-review, 50 minutes in his review, okay? So, what time did she finish? Okay, so 7:50, B, 7:55, C, 8 o'clock. Number 21, it is now 10 o'clock. 1 hour earlier it was. Okay, kung ngayon daw ay alas 10, okay, kung ngayon daw ay alas 10, yung nakalipas na 1 hour, ilang oras daw? Anong oras daw yun? Okay? Kung ngayon alas 10, so 1 hour ago, anong oras yun? Okay, so A, 11, B, 9:30, C, 9. Okay? 22. The children watched TV from 7 p.m. to 8 p.m. For how long did the children watch the TV? Kung yung mga bata daw ay nanonood ng 7 p.m. to 8 p.m., ilang oras daw nanonood yung mga bata? A, 80 minutes, B, 60 minutes, C, 40 minutes. 23. Which is the longest? A, your arm span, B, your hand span, C, your footstep. Number 24. How many triangle long in the line? Ilan daw yung meron triangle daw dito? A, 6, B, 7, C, 8. Number 25. What grades are you now? Anong grade ka na daw ngayon? A, grade 1, B, grade 2, C, grade 3. TB1. Test 1. Paano to? Basahin ang salitang nasa kahon. Bilugan ang tama ng sagot kung ang unahang titik ay may tunog na Z, OK, at 8, J, D, ganyan. Okay? So, ito, bibilugan nyo to dito. Okay? So, test 2. Punan ng tamang titik ang bawat ngalan ng larawan. So, anong pangalan nito? Okay? So, punan ng tamang titik ang bawat pangalan ng larawan. Okay? So, ano ang kailangan ilagay dito? Ano to? Okay. So, yan ang kailangan mo. Dapat alam mo yung pangalan nito para masulat mo dito yung nawawalang letter. Okay? So, ano to? Guava. Sa Tagalog, bayabas. Ito naman sa English is isda. O, sabihin ko na isda. Okay? Isda to. Isda. Anong nawawala dito? Ito naman is bayabas. So, ano yung nawawalang letter dito?
Ito naman is bestida. So, ano nawawalang letter dito? Ito naman is bahaghari. So, ano nawawala ditong letter? Okay, ito naman is watawat. Ano naman yung nawawalang letter dito? Okay, so yun ang kailangan natin punan. So, i-review natin yan. Kung hindi pa natin alam, is kailangan na natin siyang i-review. Okay, so test 3, isulat ang check kung magkasing kahulugan at X kung magkasalungat ang mga salita, isusulat ang sagot sapat lang. Number 11, mabango, mabaho, magkasalungat ba to? Kung magkasalungat ay checks, X naman kung hindi. Okay, number 12, masarap, malasa. Magkasalungat ba? Number 13, mataba, payat. Magkasalungat ba? Number 14, mataas, matayog. Magkasalungat ba yan? Number 15, masigla, matamlay. Okay? Test 5, test 4. Okay, test 4. Tingnan ang bawat larawan, buuin ang pangungusap gamitin ang ako, ikaw, siya, kami, o sila. Okay, si Mami D, dito sasagot ha. Ito yung bubuuin, ito yung ano mo ha. Tingnan ang bawat larawan, buuin ang pangungusap gamitin ang ako, ikaw, siya, kami, o sila. So, ano answer dito? Dito ang pagpipilian ha. Ano ba ang answer dito? Okay? Okay, si Mami D. So, dito may susulat kung ano ha. Ito naman ay mga batang mag-aaral. O, pipili ka kung ano yung answer dito. Okay? Number 17, ang aking kapatid. Number 19, ay aking kaibigan. Number 20, ay aking anak. O, dito pagpipilian ha. Ito yung pagpipilian. Ito. So, much better na kung isulat to sa papel sana para hindi pa balik-balik. Okay? Isulat mo to sa papel. So, para alam mo kung ano yung mga isasagot dito. Okay? Hanggang 20. Okay? Test 5. Isulat ang ito, iyan o iyon sa puwang upang mabuo ang pangungusap. Number 21. Kaninong lapis? Dito ka pipili naman ng answer. Okay? Kung ano ang tamang ilalagay dyan. Okay? Number 22, blank ang eroplano sa empapawid. Ano yung tamang, ano yung tamang, sulat ang ilalagay dyan? Ito, iyan, or iyon. Number 23, blank ang bag. Number 24, ang kalat mo. Number 25, ang bahay sa bukid. Test 6, tukuyin kung ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, o pangyayari. Okay, tukuyin daw ito kung bagay ba, hayop, or kaya pook, or pangyayari. So, aso. Ano ba yung aso? Bagay, hayop, pook, o pangyayari? Number 27, kubo. Ano ba yung kubo? Bagay, hayop, pook, o pangyayari. Okay, so pipili ka dito kung anong nararapat na sagot dito para sa kanya. Okay, so 28, pizza sa ngayon. Number 29, Sing-Sing. Number 30, Alden Richard. Okay, dito naman tayo. Basahin ang mga parirala at salungguhitan ang salitang naglalarawan ng tao, bagay, hayop, pook, o bawat parirala. Number 31, ang masipag na ama. Number 32, mataas tumalon ang barko. Isalang guhitan mo to ha. Number 33, matamis na pinya. Number 34, hardin na maganda. Number 35, malinis na tubig. Okay, dito naman tayo. Bigkasin ang mga tula at salungguhitan ng mga tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Okay, sa tahanan ni Mang Isko, masipag na ama si Mang Isko, matulungin ang anak na si Marlo, maawain naman at mapagbigay si Minda, mabait at masayahin si Mika. Mga bulaklak sa hardin niya ay maganda, nagbibigay siya sa kanyang pamilya. Ang mga alagang hayop ay matataba, nakatutulong sa kanila. Number 36,
Sino ang ama na tinutukoy sa tula? Letter A, Mang Carlo. Letter B, Mang Isko. Letter C, Mang Islaw. Letter D, Mang Dario. Okay, so dapat nakikinig sa tula na binabasa ng teacher para naiintindihan nyo kung ano yung sagot. Naintindihan mo para malaman nyo kung ano yung sagot. Okay, so kung hindi nyo naintindihan, pwede nyo naman balikan, basahin nyo to. Post nyo lang yung video, okay? Number 37. Saan makikita ang mga bulaklak na magaganda? A. Sa bukid. B. Sa dagat. C. Sa hardin. D. Sa bundok. Number 38. Ano ang pamagat ng tula? A. Sa tahanan ni Mang Dario. B. Sa tahanan ni Mang Ambo. C. Sa tahanan ni Mang Cardo. D. Sa tahanan ni Mang Esko. Number 39. Paano nakatutulong ang kanyang mga alagang hayop sa tahanan ni Mang Esko? A. Malaki ang mga alaga nilang hayop. B. Matataba ang alaga nilang hayop. C. Matatapang ang mga alaga nilang hayop. D. Masasarap ang alaga nilang hayop. 40. Bakit masasabing masaya ang tahanan ni Mang Esko? A. Dahil nag-aaway-away ang kanyang alaga. B. Dahil nagtutulungan at nagmamahalan ang kanyang mga anak. B. Dahil nagsisigawan ang kanyang mga anak. D. Dahil naglalaro ang kanyang mga anak. Okay guys, and thank you for watching. So kung meron man kayong hindi naintindihan, i-play nyo lang ulit or i-back nyo lang ulit. Tapos i-post nyo, basahin nyo kung gusto nyo basahin. Okay, so good luck. So sana makapasa kayong lahat para makapag-grade to na. Okay, so advance congratulations guys. God bless. Third periodical test, MAPI 1. Music, essay. Test 1. Panoto, basahin at unawain ang mga pangungusap, isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Upang maipakita ang mataas at mababang tunog, ano ang simbolo ang ginagamit ng mga musikero? A. Nota. B. Stop. C. Bar. Number 2. Ano ang simbolo ng double bar? A. B. C. Number 3. Gamit ang iba't ibang hugis, tinatawag ang mga itong blank ng isang awit. A. Pitch. B. Form. C. Phrase. Number 4. Nasa anong meter ang Twinkle Twinkle Little Star? A. 2. B. 3. C. 4. 5. Ito ay pangkat ng mga linya kung saan nakalagay ang mga nota upang ipakita kung mataas o mababa. A. Form. B. Nota. C. Stop. 6. Ano ang masasabi mo sa mga phrase? A. Palaging magkakatulad. B. Palaging magkaiba. C. Maaring magkatulad o magkakaiba. Average. Narito ang awiting Twinkle Twinkle Little Star. Punan ang blank ng tamang sagot upang mabuo ang awiting ito. Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you up above the so high, like a diamond in the difficult, awitin ng buong giliw ang Twinkle Twinkle Little Star. 1 point. Art, easy. Isulat ang titik ng tamang sagot, sapat lang. 11. Anong iskultura ang ginagamitan ng tunay na dahon, halaman at bulaklak? A. Iskulturang palawit. B. Iskulturang kalikasan.
C. Iskulturang alkansya. Number 12. Ito ay paraan ng paggawa ng palayok na ginagamit sa pagluluto. A. Paggawa ng alkansya. B. Pagpapalayok. C. Pagguhit. Number 13. Ano ang tawag sa bagay na ginagamit ng ating mga ninuno na nagbibigay ng proteksyon at kapangyarihan sa kanila? A. Globo. B. Kahoy. C. Pindant. 14. Tawag sa paggamit na muli ng bagay na nagamit na. Letter A. Paper match. B. Paper collage. C. Recycle. 15. Ito ay tumutukoy sa paggugupit-gupit ng mga larawan na pinagsama-sama sa papel. A. Paper mache. B. Eskultura. C. Paper collage. 16. Umiinom ka ng mineral water at nauubos mo ito. Ano ang gagawin mo sa bote? A. Tatapon. B. Paglalagyan ulit ng tubig. C. Sisirain. Average. Isulat tama kung tama ang sinasaad sa pangungusap at mali naman kung hindi. Number 17. Ang iskulturang kalikasan ay maaaring gumamit ng bagay tulad ng dahon, bulaklak at sanga. Number 18. Ang palayok ay maaaring gamitin sa pamamalingke. 19. Gumamit ng plastik na bote sa paggawa ng pencil holder. Difficult. 20. Gumuhit ng bookmark sa loob ng kahon. 1 point. Dito. Okay. PE. Easy. Sulat ang titik ng tamang sagot patlang. 21. Si Belen ay nakakita ng mga pagong na lumalakad sa tabi ng dagat. Paano ito lumalakad? A. Mabilis. B. Mabagal. C. Magaan. Number 22. Ang raket ay isang sasakyang panghipapawid. Ano ang masasabi mo sa paggalaw ng isang raket? Mabagal, mabilis, magaan. Number 23. Si Danica ay may laruang de baterya. Ito ay nakasuot ng napakagandang damit. Ito ay mabagal lumakad. Ano ito? A. Bola. B. Manika. C. Saranggola. Number 24. Ang apat na mag-aaral mula sa ika-6 na baitang ay lalahok sa track and field. Ano ang mapapansin mo sa kanilang pagtakbo? Mabagal? A. Mabagal. B. Mabilis. C. Magaan. Number 25. Si Dave ay may sugat sa paa. Nang magtakbuhan ang mga kaibigan niya para makalapit kay Jollibee. Siya ay naiwan. Bakit kaya? A. Siya ay mabagal tumakbo. B. Siya ay mabigat tumakbo. C. Siya ay mabilis tumakbo. Number 26. Alin ang di malayang galaw? Pagkain. A. Pagkain. B. Pagtibok ng puso. C. Pagdaloy ng dugo. Isulat naman ang M kung magaan ang pagkilos at letter B kung mabigat ang pagkilos. Lipad ng tutubi. Number 28. Raket papuntang kalawakan. Number 29. Ahas na nanunuklaw. Number 30. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng magaan na dala? A. Pagong. B. Butterfly. Health. A. Isulat ang titik ng tamang sagot. Number 31. Ito ay ginagamit upang tayo ay makakita ng magagandang tanawin.
A. Ilong, B. Mata, C. Paa. Number 32. Nagustuhan mo ang amoy na nilulutong ulam ng iyong inay. Ano ang gagawin mo sa pang-amoy? A. Ilong. Ano ang Number 32. Nagustuhan mo ang amoy na nilulutong ulam ng iyong inay. Ano ang gagamitin mo sa pang-amoy? A. Ilong, B. Paa, C. Kamay. Number 33. Napasok ka ng mainit na kape. Alin ang gagamitin mo upang maramdaman ang init? A. Mata, B. Daliri, C. Ilong. Number 34. Ano ang iyong ginagamit upang marinig ang tahol ng aso? A. Paa, B. Dila, C. Mata. Ano ang iyong ginagamit upang marinig ang tahol ng aso? So, mali ito. So, dapat meron ditong ilong. Okay, so palitan na lang natin to letter B. Palitan natin to ng ilong. A. Paa, B. Ilong, C. Mata. Okay, dapat ilong ang answer dito. Ay, tainga. Dapat tainga ang answer dito. Okay? Ano ang iyong ginagamit upang marinig ang tahol ng aso? Palitan natin to ng tainga. Okay? So, mali ito. Dapat ito is tainga. Ang answer dito is tainga. Di ko sure kung tainga to, maliit kasi. Basta ang answer is tainga, okay? Number 35. Ang dila ay ginagamit sa blank. A. Pandinig, B. Panlasa, C. Padamdam. 36. Ako ay may 20 blank na pangkat at pangunguya. A. Kamay, B. Ilong, C. Ngipin. Isulat ang tama kung wasto ang pangangalaga sa katawan at mali kung hindi. 37. Nagtututbrush. 38. Nagsusunog ng papel. 39. Nagninil cutter. Sagutin ang tanong. Paano ninyo mapapanatiling malinis at malusog ang inyong pangangatawan? So, dito isulat ninyo yung sagot. Third periodical test, English 1. Test 1. Choose the letter of the best answer. Read this story. There was a carpenter. He worked hard every day. He sang as he worked his song. I am not rich, I have no money, but I am happy. His neighbor, who was a rich man, did not like his song. He told the carpenter, "Stop singing." He gave him money. The carpenter took the money and did not sing for 2 days. He had money, but he could not sing. He was not happy. He returned the money to the rich man. 1. The carpenter liked singing because A. It made him happy. B. He was a good singer. C. His work was easy. 2. The rich man gave him money because A. He did not like carpenter's song. B. He want the carpenter to stop singing. C. He want to help the carpenter. 3. The carpenter returned the money because A. He did not like the rich man. B. He had plenty of money. C. He want to continue singing. 4. What do you think the carpenter did next? A. He continued singing as he worked. B. He did not work anymore. C. He went to another place. 5. What do you think the rich man did? A.
He sung with the comforting song. B. He worked hard like the carpenter. C. He listened to the carpenter's song. 6. The children were playing in school. Soon, they ran to their classroom. Why did they run to their classroom? A. The school bell is ringing. B. It was time to go home. C. They saw their classmate. 7. Anna and Marie were playing under the tree. They saw a long green snake. The snake made a hissing sound as it moved its head. What do you think happened? A. The girl ran away. B. The snake went after the girl. C. The snake went to sleep. Ben was playing inside the classroom. He was very noisy. His classmates were laughing at him. The teacher called Ben. 8. What do you think the teacher did? A. The teacher laughed at Ben. B. The teacher praised Ben. C. The teacher scolded Ben. 9. What do you think Ben did later? A. Ben continued playing. B. He went out of the class. Letter C. He behaved in class. Number 10. It was clean up week in the school. Jim and Eric got the broom and the dustpan. What do you think happened next? Letter A. The boys play. Letter B. The boys clean the yard. Letter C. The boys went home. Number 11. After saw John and Eric, after saw them, he got the trash can. He picked up the dry leaves. Eric was helpful boy. What word describe Eric? A. Pick. B. Help. C. Helpful. 12. Alfred asked, "Can we throw the garbage in the canal?" What will be your answer? Letter A. No, we can. B. Yes, we can. Letter C. No, we can't. 13. Can a duck swim? Letter A. Letter A. Yes, it can. Letter B. No, it can. Letter C. Yes, it can. Number 4. What can a bird do? Letter A. A bird can fly but it can't crawl. Letter B. A bird can fly but it can crawl. Letter C. A bird can fly and crawl. Number 15. The Maya is a small bird. It eats rice and corn. There are brown and green Mayas. My friend has a pet Maya. When of these groups of words describe the Maya? A. Rice and corn. B. Small brown and green. C. My friend's pet. Number 16. Every day mothers water the plant in her flower garden. There are many flowers in the garden. There are roses, gumamelas, and daisies. The flowers are beautiful. What word tell about the flower? A. Beautiful. B. Rose and gumamela. C. Flower garden. Number 17. Nilo arrived home from school. Mother told him to change his clothes. What do you think Nilo did? Letter A. He took off his uniform. Letter B. He put on his school uniform. Letter C. He put on his school uniform.
Number 18. Ben is getting ready for school. He gets his shoes, but will he do next? A. He will take off his shoes. B. He will put on his shoes. C. He will put off his shoes. 19. It was raining. The children blanked their raincoat. A. Put on. B. Put off. C. Took off. Where are the objects? Number 20. The book is under the table. Letter B. The book is on the table. Letter C. The book is in the table. 21. A. The cat is sleeping under the table. The cat is sleeping under the chair. B. The cat is sleeping on the chair. C. The cat is sleeping behind the chair. Number 22. Letter A. The oranges are in the basket. Letter B. The oranges are on the basket. Letter C. The oranges are on top of the basket. Number 23. The letters are on the table. A. The letters are on the table. Letter B. The letters are in the table. Letter C. The letters are under the table. 24 and 25. Writing from dictation. Prepare word and sentence for dictation. The following sentence tells something about the picture. Answer the question after each group of sentence. Number 1. My brother is reading his storybook. Suddenly, he began to laugh. Why did my brother laugh? A. He saw a funny picture. B. He saw the picture of a snake. C. He read the story of a dog. It was raining Lino. Number 2. It was raining Lino. Play in the rain. The next day, he did not go to school. Lino did not go to school because A. He woke up late. B. He got sick. C. He was lazy. Number 3. Mother picked tomatoes from her garden. She said, we don't buy tomatoes in the market because A. The market is far. B. The tomatoes are not fresh. C. We have a vegetable garden. Activity number 3. Select the items that will give the best ending for the following. Number 4. Mario saw a bird. He said, look at the bird, it can fly. The other boys looked at the bird. Ferdy said, look at its wings. A. The bird had a broken wings. B. The bird was hungry. C. The bird was looking for food. Number 30. Mr. Torres gave the children some papaya seeds to plant. They plant the seeds. The seeds grow fast. Soon, it would bear fruits. The children were happy. A. They recite a rhythm about the plant. They recite a rhyme about the plant. B. Soon they would have papayas to eat. C. They would plant more seeds. Third periodical test, Araling Panlipunan. 1. Panoto. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Sino ang nagtuturo ng pagbasa at pagsulat sa mga bata? A. Police. B. Guro. C. Nurse. 2. Nais magpagawa ng iyong tatay ng bagong bahay. Sino ang kanyang tatawagin? A. Panadero. B. Sapatero.
C. Karpintero. 3. Ang tawag sa mananahing tumatahi ng damit pambabae. A. Modista. B. Sastre. C. Dentist. 4. Anong katangian ng mag-anak para kumita? A. Pagkamasiyahin. B. Sipag at tiyaga. C. Pagkamatapat. 5. Ano ang isang malaking pangangailangan ng mag-anak na dapat matugunan ng pamayanan? A. Malaking palaruan. B. Magagarang damit. C. Sapat na pagkain. 6. Saang relihiyon kabilang ang karamihan ng mga Pilipino? A. Katoliko. B. Iglesia ni Cristo. C. Aglipay. 7. Ano ang tawag sa Diyos ng mga Muslim? A. Bathala. B. Allah. C. Jehovah. 8. Bilang isang Katoliko, tayo ay nagsisimba. Ano ang dapat mong gawin sa loob ng simbahan? A. Makipagkwentuhan sa katabi. B. Makinig sa sinasabi ng pare. C. Makipaglaro sa bata. 9. Alin ang nagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon? A. Magsimba kung may bagong damit at sapatos. B. Mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. C. Makipagkwentuhan sa loob ng simbahan. 10. Gumagaan ang gawain kung ito ay blank. A. Pinababayaan isa lang ang gumagawa. B. Pinagtutulungan. C. Tinitingnan lamang. 11. Pinag-aral tayo ng ating mga magulang, ito ay isang ating blank. A. Tungkulin. B. Pananagutan. C. Karapatan. 12. Nakikilala tayo sa pamamagitan ng ating blank. A. Kulay. B. Pangalan. C. Tirahan. 13. Bakit dapat isilang ang bata? A. Upang mabuhay. B. Upang dumami ang tao. C. Upang makita ng doktor. 14. Ito ay karapatan mo sa pamayanan. A. Magtanim ng halaman. B. Maglinis ng kalye. C. Maglaro sa palaruan. 15. Karapatan ng isang bata ang tumira sa isang malinis at tahimik na pamayanan. Sino ang nagbibigay nito sa kanila? A. Pamilya. B. Paaralan. C. Barangay. 16. Si Joel ay isang bulag at si May ay isang pilay. Ngunit hindi nila ito ikinahihiya. Sila ay mga batang dapat blank. A. Pagtawanan. B. Tuksuhin. C. Hangaan. 17. Karapatan ng mga bata ang magkaroon ng sapat na pagkain araw-araw. Saan mo ito tinatamasa? A. Tahanan. B. Paaralan. C. Pamayanan. 18. Ang mga ito ay iyong karapatan maliban sa isa. Tukuyin ito. A. Makapaglibang. B. Magkaroon ng pangalan. C. Mag-aral ng mabuti.
19. Anong ahensya ng pamahalaan ang tumitiyak na maraming bata ang nakapag-aaral? A. DOH, B. DSWD, C. DepEd. 20. Anong ahensya ng pamahalaan ang nangangalaga sa mga batang lansangan? A. DOH, B. DSWD, C. DepEd. 21. Alin sa mga sumusunod ang tungkulin mo sa paaralan? A. Maghugas ng pinggan, B. Mag-alaga ng anak ng guro, C. Pumasok sa takdang oras. 22. Karapatan ng batang katulad mo ang makapag-aral at magkaroon ng sapat na edukasyon. Ano ang iyong tungkulin? A. Linisin ang paaralan, B. Mag-aral ng mabuti, C. Sumunod sa bilin ng magulang. 23. Si Tina ay batang tahimik, ngunit magaling magpinta, magaling ang kanyang guro, magaling magpinta. Maging ang kanyang guro ay napahanga niya sa kanyang iginuhit. Ano ang nararapat gawin ni Tina? A. Ikahiya ang kanyang talino sa pagpinta, B. Huwag paunlarin ang kanyang kakayanan, C. Paunlarin ang kakayanan at lumahok sa mga patimpalak. 24. Anong ahensya ng pamahalaan ang nagbibigay ng libreng konsulta para sa ating kalusugan? A. PNP, B. DOH, C. DSWD. 25. Anong ahensya ng pamahalaan ang nangangalaga ng katahimikan ng ating bayan? A. PNP, B. DOH, C. DSWD. Third Periodical Test, Filipino 1. Test 1. A. Panoto. Pakinggan ang kwentong babasahin ng guro, sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. Sapat lang. Test B. Panoto, basahin ang bawat tanong, bilugan ang titik ng wastong sagot. Excuse me. 6. Alin dito ang mga salitang naglalarawan? A. Maganda, mabait, masipag. B. Tumakbo, sumayaw, lumundag. Letter C. Lapis, bag, papel. Number 7. Masigla siyang sumasagot sa talakayan. Alin ang salitang naglalarawan sa pangungusap? Letter A, masigla. Letter B, sumagot. Letter C, talakayan. Number 8. Aling salita ang naglalarawan sa hayop? Letter A, madaldal. Letter B, makintab. Letter C, mabangis. Number 9. Dalawa ang bilog na mesa sa silid-aralan. Alin ang naglalarawan sa bilang? A, dalawa. Letter B, bilog. Letter C, mesa. Number 10. Ang bulaklak ng sampagita ay mabango. Ang salitang may salungguhit ay salitang blank. Letter A, kilos. Letter B, naglalarawan. Letter C, nagsasabi ng panahon. Number 11. Alin ang pangkat ng magsasalita ang nagsabi ng pook o lugar? Letter A, Lunes, bukas, mamaya. Letter B, palaruan, simbahan, paaralan. Letter C,
atis, ubas, bayabas. Number 12. Sina lolo at lola ay umalis kahapon. Ang salitang may salungguhit ay letter A, salitang naglalarawan. Letter B, salitang nagsasabi ng lugar. Letter C, salitang nagsasabi ng panahon. Number 13. Alin ang wastong pagkakasunod-sunod ng ngalan ng araw? Letter A, Martes, Lunes, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Miyerkules. Letter B, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Letter C, Lunes, Biyernes, Sabado, Linggo, Martes, Miyerkules, Huwebes. Number 14. Ang mangingisda ay nanguhuli ng isda sa dagat. Alin ang salitang nagsasaad ng lugar? A, sa dagat. B, mangingisda. C, nanguhuli. Number 15. Anong ngalan ng buwan ang nawawala sa patlang? Enero, Pebrero, blank. Abril, Mayo, Hunyo. Letter A, Hulyo. Letter B, Agosto. Letter C, Marso. Number 16. Napakalakas ng ulan kagabi. Anong naging bunga ng pangyayari? A, natuyo ang mga halaman. B, nagkaroon ng pagbaha. C, uminit ang paligid. Number 17. Dahil sa kasipagan kaya naging milyonaryo si Mang Pepe. Alin ang nagsasabi ng sanhi sa pangungusap? A, dahil sa kasipagan. B, naging milyonaryo. C, wala. Number 18. Alin sa mga sumusunod ang pangungusap? A, nasa palaruan. B, prutas at gulay. C, ang mga bata ay naglalaro. Number 19. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pagsalaysay? A, ang lapis ay mahaba. B, pupunta ka ba sa palengke? C, ay nadapa ang bata. 20. Bakit kaya may El Nino? Ito ay pangungusap na blank. A, pasalaysay. B, patanong. C, paramdam. 21. Ang pangungusap na pautos o pakiusap ay nagtatapos sa blank. A, tuldok. B, tandang pananong. C, tandang padamdam. Number 22. Ang lapis, blank, papel ay ginagamit sa pagsusulat. Ano ang nawawala sa patlang upang mabuo ang pangungusap? Letter A, na. Letter B, ng. Letter C, at. Test C. Panoto. Isulat ng wasto ang mga pangungusap. Lagyan ng wastong bantas. Gumamit ng malaking titik kung kinakailangan. Number 23. Ako ay ipinanganak sa Perez, Quezon. Dito niyo isusulat. Number 24. Kami ay may pagsusulit sa Lunes. Number 25. Ikaw ba ay pumapasok sa paaralan? Ikatlong markahan, pagsusulit, mother tongue.